Dali na yung suspect. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yung akusado, ay, sorry. Okay. Saka yung tatlong siga ng Arten. Yung minor, wag na. Okay. Thank you from our friends in the media who is covering City of Manila. Well, first things first, no? Meron tayong, kung maalala ninyo, nung mga nakaraang taon o nakaraang buwan, na may mga adventurous individual engaging into some activities, illegal activities, and some harassing our constituents and non-constituents along Arten. Mga pribadong sakyan, at saka mga naghahanap buhay na truck driver o biyahero, no, na nagba-viral. In fact, I would like to thank the Senate at the time, the Philippine Senate at the time, who took initiative to really investigate and give time to these individuals na may merwisyo. And as you all know, during the command conference in Manila Police District 2 days ago, or yesterday, 2 days ago, 2 days ago, I directed the entire Manila Police District na to put things in order all over the city, but particularly Road 10 in Tondo, na maiwasan na may maapektuhan, mabiktima yung mga mamamayan natin na taga-lungsod at mga taong dumadako sa lungsod o pass by the city. So with that, so far, wala pa namang, since we assume office, mukhang wala pang nagkakabalbon sa dibdib lately na sumusubok sa puwersa ng Manila Police District lately and this administration. But then again, meron akong order na kung sakali lahat ng nabidyohan, no? Nabidyohan na gumawa ng krimen last year, last month, and before I assume office, at makita ng ating mga pulis, go after them. Now, today we are going to present to you, ito naman, wala naman tong biniktima, no? Pero nagsiga-sigaan to sa Arten. I think this will be a very good reminder to future individuals or mga adventurero na may gobyerno na sa Maynila. For purposes of fairness and a fair warning, no, to others, that we are very serious to keep the peace and order situation of the city. And nandito yung
anin ko na lang, i-alias ko na lang muna. Para naman sila makapamuhay na ng payapa at hindi na rin makapamerwisyo in the coming days na alam ng tao, alam ng mga tropa nila na may pamahalaan na. Nandito si alias Along, 30 years old. Paul na lang yung isa kasi walang alias. Ronel na lang yung isa. At isa pang minor na hindi natin na isasama. No? Nandito po sila. Nag-viral po yung video. Sino may hawak ng tubo? Yun. May hawak na tubo yan. No? Sa isang viral na video sa TikTok at mga social media. So today, andyan sila, mga kababayan namin sa lungsod ng Maynila. At saka sa mga membro-membro ng underworld. Nangyari to, ilang panahon na ang nagdaan. But we make sure that justice will be served to past victim. But today, andyan ba mga magulang nito, mga kaanak nito? Ayun. Nay. Papaluin ko lang sa kamay ito. Muna. Dahil wala naman kaming na-receive na complainant pa, so no charges will be filed against them. We invited them through the effort of SMART and Precinct 1 and 2 and MPD and all other enforcement unit ng Manila Police District. Until somebody will go out there and file a complaint against them, madali naman namin silang makukuha muli. Pero sa mga magulang nitong mga nandito, siyempre ako magulang din, at least ito magandang warning na talagang may gobyerno na sa Maynila. At hindi na po pwede yung ginagawa nyo dati. Huwag ka na kayong uulit, kawawa naman yung mga naghanap po. Wala ba kayong trabaho ang dalawa? Lapit-lapit nga kayo konti. Hindi naman kayo masyado ipapakita. Wala ba kayong trabaho ang dalawa? Sino 30 sa inyo? 30 anyos. Sino? Ilan taon ka na? 26. Ikaw? 20. Wala kang trabaho. Ikaw may trabaho ka. Good. Anong trabaho mo? Huwag mo na lang babagitin yung kumpanya. Anong trabaho mo ngayon? Nagmamano ka sa pier? Batang pier ka. Ba't ka pa dumilihensya sa highway? Nagdadilihensya ba kayo sa highway? Hindi na. O ikaw naman, anong trabaho mo? Nagmamantika sa kapulong. Pag walang mantika, sino minamantika mo? Yung mga driver. Nyumanyangga ka ba? Tumotorotot ka ba? Tigilan mo na yan. Hindi naman po. Gusto mo magkaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay ka ng matino. Pero bawal ang nyumangga. For sure, pagka tinest ka namin ngayon, positive. Alamang. Gusto mo bang tumino ang kinabukasan mo? Gusto mo magkatrabaho? Sigurado ka? Baka naman pag nagkatrabaho ka, babiyahin mo lang. Hindi naman. May anak ka na? May pamilya ka na? May nanay ka, nandiyan dyan. Tatay. Kapatid. Ikaw sa pier. Tatay ko, anong pier ka?
Ha? Ha? Sa? Tugo. Sa Tugo. Oo. Hindi na fair. Hindi. Ano pala? Private. Sige, huwag na kayo nang gugulo doon. Pare-pareho pala tayong taga-Tondo. Taga-Kapulong kayo. Don Bosco. O Batan Don Bosco, ha? Ayan, yung dalawa. Ang kamay nyo. Huwag na ulit, ha? Huwag na ulit, ha? Huwag na ulit. Okay? O, sige. Gusto mo talaga magtrabaho? Ano pangalan mo? Aaron. Ikaw yung Aaron. Ganda katawan nito. Oh. Pwede mag-DPS to. Alam mo yung DPS? Ano? Magkawalis. Hindi lang magwawalis. Katulong na naglilinis para maging maaliwalas ang pamayanan natin. Sa madalit salita, dampot pukol salo. O bagay sa'yo. Hindi, ba gusto mo ba? Kidding aside, gusto mo magtrabaho. O sige. Pero titigil ka na sa ano? Torotot. Kukutos ang kita. Promise. Ano yung nga to kay, dali nyo to kay ano? Andiyan ba si Kenneth? Okay, dali nyo to kay Kenneth. O ano ka? Ganap ka ng trabaho. Siya, may trabaho naman. Magtrabaho ka na lang sa gobyerno. Promise? Gusto mo talaga magtrabaho. Walang biro. Talaga. O sige. Magtrabaho ka na lang sa gobyerno. Ikaw naman, bumalik ka na lang doon sa private company. Iwasan nyo na yun. Ha? O sabihin nyo na tropa ron. Ako. Baka makakalawit ko sila. Sayang naman. Ginabukasan. O dahil wala namang complainant dito, o kay Samonte, ibalik nyo to sa mga magulang nila. But at least, malaman lang ng tao. O halimbawa, itong mga to, biktima kayo, o hindi file a complaint, then aasuntuin natin legally. For the meantime, pinaimbitahan namin kayo kasi sikat kayo. Lamang kayo ng TikTok eh. Saka Facebook eh. Ha? 5.4 million. Mga magulang, huwag na kayong mag-alala. Ha? Huwag nyo na ipakita sa TV yung magulang. Ayoko naman kayong bibigyan ng kaiyan. Ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Juan. Hindi naman. Alam mo naman niya, siyempre, naawa din naman ako. Baka pagdating sa Facebook, saka TikTok, kayo naman ang mabash. Sige. Ngayon, ang gagawin mo, ewan ko kung nasa kalsada ngayon si Kenneth alamin nyo na lang kung nandyan si Director Kenneth, kailangan namin ng malalakas ang katawan para maghakot ng basura. Hindi naman basura, like basurero tayo. Bagay, ayaw mo ba yun? Kahit basurero ka, pwede ka maging mayor. Totoo naman. Sayang eh. Ganda ng katawan mo. Magtrabaho ka sa gobyerno, ngayon, taong gobyerno ka na. Mas maganda para sa dalhin to kay Kenneth today. Ha? Pero simula ngayon, kasi pag tinest naman kita, talaga magpa-positive ka. Most likely. Dahil sabi mo, tumotorot. Kailan ka huling bumiyahe? Nakaraang linggo. O di sariwa pa sa dugo mo yun. O paglabas ng ihi mo, malamang. May methamphetamine pa dyan. Pero, I'll give you a chance. I just wanted to be just. Mabuti naman, nag-cooperate kayo ngayon. Na inimbitahan kayo ng pulis. Tigilan nyo. Chief of Staff, Cesar, dalhin to kay Kenneth Smart. O, entrego nyo to sa magulang nila. Buo nyo nakuha, buo nyo isoli sa magulang. Yung magulang, Toits, ni Aaron, dalhin sa opisina ni Kenneth, o mag-apply ka na ngayon. Kasi hiring kami ng mga ilang tao. Hindi lang kami makapag-hire ng bulto-bulto kasi wala pa kaming chapel. Pero meron kaming kailangang
physical o mga individual na willing maghanap buhay, magtrabaho. Kasi kailangan namin talaga maglinis sa Manila. Wala nang basura sa kanto, no? Sa Kapulong. Ubus na, no? Ubus na. Tambak kasi doon isang linggo, di ba? Ngayon, malinis sa Kapulong. Nung isang gabi kasi, dumaan ako sa Kapulong, marami pa eh. Ngayon, wala na. Sige, mag-iingat kayo. Basta mahal kayo ng gobyerno. Sa totoo lang, mahal kayo ng gobyerno. Ano lang talaga na, hindi naman po pwede yung may mapeperwisyo. Ha? Pakis nga. O konyat na lang. Hindi na. Sige, ingat kayo. Ha? Sa magulang, ha? Pasensya na kayo. Nandun sa mga magulang. Nay, pasensya na kayo, naabala kayo. Mas maigi ng ganito to kaysa makalawit sa kalsada to. Ha? Sige. Dalhin kay Kenneth yung isa. Papunta na siya. Papilapin ng biodata ng gobyerno. Magtrabaho yung isa. Yung isa may trabaho. Di nabawasan nyo pa yung... yan sa mga nanonood. Yan ay babala sa inyo. Yan bating panimula lang namin. Gusto namin maggobyerno kung saan may paramdam ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. No? Bagamat ganoon, hanggat kaya namin kayong unawain, uunawain namin kayo. Pero hindi naman una para ikipit balikat namin o baliwalain yung gawain ng mga masamang tao laban sa mga tahimik at naghahanap buhay lang na tao. Welcome kayo sa Maynila, mga nagninegosyo, naghahanap buhay. In our own little way, through the help of General Guzman and the men and women of Manila Police District Enforcement Unit, pipilitin namin na maging panatag ang pamumuhay sa Manila. So that's one. Ngayon naman po, sure. Gusto mo na magtanong o present ko muna itong isa? Paano? Yung dalawa muna? Sige. Kasi ito, high crimes tong susunod. Para mapagsabay ko na. Sige. Para hindi magsabay. Sige. Please. Magandang hapon po, Mervin. Si Faith po sa TV5 News. Regarding lang po doon sa nag-viral na video, kasi ang nakita lang po is tumawid po sila doon sa kalsada. Baka po pwedeng, meron po ba tayong background kung meron pa silang ginawang hindi maganda or ano pa po ba yung ginawa nila na hindi po nakatip doon sa video? At ano po ba yung medyo sabi niyo po siga ano po hara-hara doon sa gitna ng Arten, nangaharas. May dalang tubo. Nireport sa amin, kasi nga base doon sa panawagan ko noong isang araw na yung mga nabiktima, kung meron man, ayan, may mga nanonood noong mga nagdaang panahon, at yung dashcam nila, halimbawa, naalala mo yung isang kotse, binubuksan, dinamba yung mga gamit. Hindi pa naman prescribe yung yung crime. We can still go after them. As long as there is complainant. Gusto namin may complainant. Para magpustro, tas hoyo. Hindi yung, ito kasi, talaga inimbitahan namin na in such a statement showing to them na, kahit pala lumang kamalian namin, hahabulin na kami ng bagong gobyerno. And I hope they learn their lesson. Sila wala pang biktima, pero may public disturbance sila. Most likely, pwede naman namin kasuhan public disturbance in violations of some ordinances. Slap in the hand. Napalo yung bata sa palad niya. Para rin maramdaman ng mga magulang na seryoso kami. In fact, then let me continue. Pag-uusapan na natin mga bata at saka
magulang. Kagabi, curfew in Manila were implemented already by the Manila Social Welfare Development through Director J. De La Puente and Manila Police District in the respective areas. We've rescued 112 minors last night. At sila ay kinuha na ng mga magulang nila matapos dali sila doon sa holding area to make sure that they have parents or guardians. At yung mga wala naman, at least kung pag-alagala lang, ma-rescue sila ng mga minor de edad, madala sa aming mga pasilidad. No? Kasi delikado ang bata, minor de edad, nasa kalsada. So in line with that, yun din yung sa ating community. So kaya sa mga magulang na nananawagan ako, pagdating ng alas 10 ng gabi, para maiwasan natin masama sa rumble yung mga anak natin. Minsan nga, hindi naman talaga kasama sa rumble o sa riot. Ang problema, nakatambay sa kanto, natamaan ng pillbox, natamaan ng tingga, nasaksak o nadamay. Ayoko naman mabot sa ganung punto. Kung may mga pamamaraan na mapag-iwas-iwas natin, lalo na sa alanganing oras, yung mga batang minsan supot pa nga, sumasali pa sa rumble-rumble. At saka nakakadistorbo nakakadistorbo talaga sa mga natutulog na, nagpapahinga na, napagod galing sa trabaho. Yes, sir. Sure. Go ahead, please. Yung ano bang pinakakaraniwang naging paliwanag ng mga nadampot yung bata? Ba't sila nasa lansangan pa sa discourse ng gabi? Nakalimutan na raw nilang may curfew. Hindi naman po pwede. Nung panahon natin, pinatupad natin yun. Ngayon, pinatutupad ko ulit. Na mapangalagaan. It's more on, as a parent, it's more on we care for their safety. Minsan lang talaga may mga batang matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa magulang. Alam mo, medyo iba ang mga mindset ng mga minor de edad ngayon. We wanted to show to them that there is still government who cares or who really wanted to make them feel may malasakit sa kanila. Yes. Yung regarding sa road then, because marami na po kaming incident na ganyan. Yes. Yung na may tubo, tapos ninanakawan. Tapos ang nangyayari po, ending, ayaw magreklamo dahil maaabala lang daw sila. And ang maganda po, hindi makita sa CCTV before. So, probably sila rin yun. Kaya nga ang gusto ko, hanggat makukuha namin, we wanted to slap them in their hands kung walang complainant. But we wanted to prove also na may gobyerno na sa Maynila. Hindi na nila pwedeng tawan-tawanan yung Arten. Hindi po pwedeng pakiramdam nitong mga Tolonges libre zona ang Arten. Hindi na. May we will put orders. Kami, magpapatupad naman ng batas. Kung sila naman minor de edad, may batas para sa kanila kung sa partikular na oras, kung sa ibang oras, may batas din na pangangalaga sa minor de edad na maaari namin gamitin ng mga national law. Kung disturbance naman, pwede rin namin ngayon. Ngayon, first day lang. Kaya palo lang muna sa palad. Susunod niya, konyat na. Ay, ito na pala, si Director. Hire mo. Kailangan natin ng... gawin, ang galing mo. Gawin natin productive. Ito para lang magkaroon kayo ng idea. Let me remind you in the past. Remember yung mga solvent boy sa Espanya? Alala niyo yun?
at saka sa recto. Di ba, inari ko yung mga bata na yon. Alam mo ba yung mga bata na yun, malalaki na? Oh, naging asset pa ng pulis. Naging gamit pa ng pulis. Yung multiplier, nakahire sa gobyerno, tapos naging katulong pa sa PCP. Naging productive. Ngayon, magaganda itsura. Nakakwelyo na yung mga loko. I mean, I really wanted to put things in order, but at the same time, gusto ko kargahan ng puso yung batas. Yun yung gusto ko. Maigpit yung batas. Ang batas, dalawa lang ang makikita mong kulay, itim at puti. Letra lang yan. Pero gusto ko, lagyan natin ng puso. Hanggat maaari, kasi gobyerno naman tayo. Nananakop, nagpapatupad, naglilingkod, bibigay ng serbisyo. At the same time, yung maramdaman nila na, makatwira naman. Pero, don't take us lightly. We are firm, true to our obligation to keep the peace and order situation. We are obliged to do so. Sugal ko yung tanong ni kasi Sure. yung curfew sa experience ko, meron talagang mga bata, may mga magulang na Doon mismo sa tapat ng nasunog sa inyo, na I think 2 months ago, nag-showdown doon sa may, nagbatuhan pa ng Molotov, saka Pilpax. Ano yan, mga, I think 3 months ago. Loreto versus Nakita ko yung video na yun eh. Hindi pa ako mayor noon, nung panahon kasi na yun. sila ito tanong ko. Di ba may batas tayo, may liability, yung frequent na nahuhuli ng curfew na anak. Ang galing. Ang magulang. Ang galing mo. Ano nangyari doon? Kakaumpisa pa lang natin eh. Pagka nadadalas-dalas yung bata, nakukuha ng MSWD at ng pulis, payayari na yung susunod, yung magulang naman. Kaya sa mga bata, baka susunod yan, makulong naman yung nanay nyo. Sige kayo, wala na magpapaligo sa inyo, wala na magpapakain sa inyo. Hindi, totoo. Tama si Pat, naalala niyo yung ginawa nating ordinansa na yun. Dito yun. Sabi mo, pigon na pigon ka na. Paulit-ulit na yung mga inuulit. Yung magulang naman ang natin, ipe-penalize. Council yun. Yan. Pwedeng managot ang ano. Yun yung pinapatupad natin ngayon. Yung curfew na yun. And next level. May data naman yan. May data ang MSWD. Ang tawag dyan, perennial violators. Sa criminal term, recidivist. Pero hindi naman natin sila tinuturing na kriminal eh. Tinuturing natin silang anak na minor de edad. Kaya makikita mo yung mga lespo, very careful sila to assist the social worker of the city of Manila. Okay? Now we would like to, so tapos tayo sa curfew, 112 na bata, iprenda na sa kanilang mga magulang, and yung mga nagbabiral sa Arten, nako, Diyos ko, pag may complainant kami, I welcome all those victims. With the new government in the city of Manila, file a complaint before us. Then we will abulin na. Ngayon naman, moving forward, we make sure in our own little way through the effort of the Manila Police District, mahirapan na silang tumakbo dahil may less po na sa kanto ng Nabotas, boundary ng Manila. May less po na sa Kapulong, may less po na sa Delpan, Saragosa at Moriones. Matsatsambahan din sila. At saka nagpalagay na rin ako ng mga multiplier force on a civilian form. Kasi gusto ko talaga tuminuyang Arden. But
we'll see. I hope magtuloy-tuloy. But now, I would like to inform the public that on July 1 to, no, nadali. The Manila Police District, through the leadership of General Guzman and the MPD District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, no? Led by Police Major Kevin Ray D. Bautista, na-apprehend po yung top 1 most wanted, not in Manila, but the entire region, NCR. Ito po siya. Halika, Todits. Nakita ko pa yung video mo. Yan. Kubera mo lang yung mo. And this is a very classic example of a saying that you cannot escape the long arm of the law. Very classic example of that meaning. Why? The suspect committed a crime of murder or being accused of a crime of murder, docketed under CC number 07-256046, issued by Honorable Maria Teresa Dolores C. Gomez Estoesta, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch number 7, Manila, with no bail recommendation, dated September 10, 2007. So, 18 years. 18 years to. 18 years tong naglayag. Kaya lamang, through General Guzman, and our enforcement unit, the Manila Police District Airport, no, ito nahuli sa May Kawayan, Bulacan, ng alas 7 ng gabi. So, ang pangalan po niya ay si accused Jason Shopon at Ison Jason Shopon E. Lojero. 38 ka na. So, 20 anyos ka nung nangyari yung insidente. Ang balita ko pa, yung mga kasamahan mo, na-dismiss na yung kaso. Tama ba? Yung mga kasama niya. Ha? May probationary release. Sayang. Binunulan. Tinakbuhan niya magagaling tong lespo ng Maynila. So, congratulations. Wala ba kayong palakpakan dyan sa mga MPD natin? Now, again, I'm calling the attention of those mga tolonges, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Una, may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, magbago na po kayo. Malamang sa hindi nyo naman ako susundin. Pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga husgado sa Maynila, ang ikamamatay nyo, puyat. Hindi kayo makakatulog ng maimbing.
dahil hahabulin kayo ng Manila Police District sa mang sulok ng Pilipinas. That is the policy that I've given to the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. Maaari, nakatakbo. Once we know who you are, pwede na kayo magtago sa lelang yung panot. Sa kami, hahabulin namin kayo. We will spend all our resources to go after you. Because we are certain and will always create certainty of rules in the city of Manila. Dahil it is our commitment to the people of Manila. Nangako ko sa taong bayan na sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan yan ng taong bayan. Iyon ang una naming ibibigay sa taong bayan. Now, again, I hope you've learned your lesson. Without prejudice, hindi ka namin para husgahan. Ang biling ko sa mga lespo, lahat ng suspect, accused, kunin ng buhay hanggat kaya. Pero hindi rin mangingimi ang ating kapulisyan na kapag kayo gusto nyo nang mamit yung may hawak na pangkalawit, bahala kayo, desisyon nyo sa buhay nyo yan. May karapatan din ng pulis na ipagtanggol ang kanilang sarili. But the policy direction is, hanggat kaya kayong kuning buhay, kukunin namin kayong buhay, at hindi kami para humusga, hayaan namin ang husgado ang magsabi kung kayo ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we will enforce the law. We will try in our own little way, 10 ng aking mga kasama at kapulisyan na magkaroon ng kapanatagan sa Maynila. But for today, in just first week, I commend Manila Police District through the leadership of General Guzman and the men and women, uniformed personnel of the Manila Police District as an organization, believe sa inyo ang pamahalaang lungsod ng Maynila and keep it up. Maraming salamat. Meron kayong tanong? Okay na? Scared na ako. Sige. Ha? Gusto nyo to? Talagang gusto nyo ng balita, ha? Ingat kayo. Sige, congrats, ha? Ha? Hindi naman. Hindi, nung nahuli siya, nagulat din naman siya. In fairness to him. Hindi niya akalain na, ha? May pending case sa RTC 7. Okay. Talagang gustong-gusto yun ng balita. Punong-puno kayo ng balita ngayon, ha? Napagod ba kayo? Tulog ka na ba, Pat? Huwag mo intindihin yung walang tulog. Ang mahirap yung walang gising. Hindi, kasi sa mga kababayan natin nanonood, talaga naman, chaotic talaga ang Maynila. Ito yung sa mga, ito naman, para i-address ko naman to. Kasi ito, maraming complaint talaga to. Nakikiusap yung mga mamamayan na nagigising sila sa gabi. Dala ng ingay ng mga tambucho ng motor at ginawa ng racing circuit ang Manila. Dahil doon sa modified exhaust o muffler ng mga motor. Nag-abiso naman ako ng isang araw. Baka hindi pa nila napanood. So help me share this information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler or open pipe. Kung ano man yan. Kung hindi yan issue by standard at malakas,
masisequester po yung mga bagay na yan. Dahil, karapatan din ng tao ng pangkalahatan. Sa hating gabi, mahimbing siyang matulog. Galing na nga sa trabaho, puyat, pagod, nabasa ng ulan, nabaha. Sakit na ng traffic pa. Matutulog na lang, na gigising pa natin, na didisturbo pa natin. So, ang punto namin bilang gobyerno, again, wag na ninyong gawin yan. Saka sayang lang. Kagastos lang kayo dyan. Wala namang kapararakan. So, yesterday, last night, through the effort of our officer, Colonel De Leon, at mababang loob, Major mababang loob. Napakababang loob nito. At ang ating mga PNCO, o police, no? Ito na. Ito yung sample. Teka. Ayan. Ang gaganda, oh. Ang mahal siguro nito. Madala mo yung original talaga sa motor eh. Ano ang belt na matira? No, magka to. 2,500. Talaga? Mas mahal pa sa motor. Ikaw yung motor, stock rin. So, 50, tapos 50 rin to. Nakalagay ko sa mukhang e-bike. Pero 300cc. Sayang naman, no? Unnecessary. Nakaka-perwisyo pa tayo ng mga kapitbahay natin. Hindi yung original naman ng motor, hindi ganyan na pinapagdala nila. Kasi ito, sila nahuli base sa violation ng ordinansa. Hindi sa kapritsyo, sa ordinansa, existing ordinance in the City of Manila. So, pinatupad lang ng mga lespo natin itong violation ng ordinance. Pero yan, nililigari mo. Ha? Nililigari mo. Hindi, meron silang gamit eh. May pan-testing sila eh. Kagabi nakita ko yung report sa akin. May pan-testing sila. Yung decibel. Decibel meter. Oo. Ano ang normal na lang? Ano ba, liwanag? Yung mata. Dito. Dito ka, Kevin. Ayan. Sir, saan natin para maiwas? Sa mga may respect. Based doon sa mga technicalities natin, the national standard decibel is 99. Ngayon, pag sinukat po namin ito, that emits sound at sumobra po sa 99, that is a violations na po ng ating ordinance. Kaya, kinoconfiscate na po namin. Ordinansa. Ini-implement po namin yung Manila Ordinance 8772 in relation sa Executive Order number 4 ng ating CBA. May reklamo ba? O kaso yung mga nahulihan nyo? Or warning lang muna? Ticket. Tinigitan po natin ng OBR, ng civil government. Magkano penalty? Based on sa ordinansa natin, first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense is 3,000. Iba-iba pong lugar sa Manila po because it is spearheaded by the District Tactical Motorized Unit yung mobile ng Manila. Ma'am? Yes po. Kasi yun po nakalagay sa ordinansa natin. Kasi based dun sa statement ng ating legal, the confiscation of the pipe will serve as evidence na there is a violation of the ordinance. Yun po magiging ebidensya namin. Total po nito is 18.
Naubusan na po kami ng OBR, so we will request our City Mayor for the renewal of our OBR, for the full course of implementation of our city ordinance. City Ano yung big bike na? Yeah. Ikiklik ko po yung Tipikitan niya. question natin din regarding doon sa big bike. One paragraph of our ordinance, exempted po yung mga big bike kasi nakalagay po doon is 400cc up is exempted. Kasi pag ginawa po natin na palitan natin yung mga pipe, sasabog po yung makina because it is Correct. designed as open pipe. So doon sa ordinansa natin, exempted po ang 400cc up and those so tinatawag natin ng mga big bike. Bira yung big bike. Hindi, siya lang yung big. 99 po. Pag yung sa big bike, sir, more than 99 years. Ma'am, exempted po sila, ma'am. Kasi 400cc above. 400cc up, ma'am. Exempted po sila sa ordinance natin. Kasi 175, 155 lang regular na tumatakbo. Lalagyan niya, ingay talaga. Hindi, ano ba ngayon ang NMAX, for example? 155. Oh. Yun lang ang kalagyan. Pati yung hero. Ito yung ano, yung... Tapos, umaapoy pa. Umaapoy-apoy pa. Imagine mo, mabuburaot yung mga tao. Daling araw. Mayor, paano po yung mga nagtitinda o nagpo-posify sa Maynila? Meron na po ba tayong operation? Hindi naman sila pinagbabawalan magtinda. Ang tanong, pwede bang gamitin? Yung ordinansa, the heart of the ordinance is yung nakakapamerwisyo ka at mali yung gamit mo, minodify mo. Yung pagbebenta, hindi naman namin na pinagbabawalan. Hindi nag-iingay yun. Hindi naman nag-iingay. It's the commission of the violation of the provision. Kasi pwede naman yan, Maynila. Halimbawa, walang ordinansa sa ibang lugar, hindi na ako magbabanggit. Dito bibili. Dali nila sa probinsya. But for the meantime, the people of Manila deserves quiet nighttime. Quiet and peaceful nighttime. In fact, kahit sa daytime, masakit pa rin sa tenga yan. But generally, nadidistorbo talaga ang utaw sa gabi, yung oras ng pahinga. Yun yung concern namin. Kasi yun yung request ng taong bayan. Pero wala tatlong violation na lampas pa. Anong nangyayari? I-penalize lang yan. Ma'am, kami po ang nag-maintain ng records. Kaya po pag tumaas na po, first offense, second offense, tumataas po yung violations. Incremental. Kaya po, hanggang sa mauubos po yung pagpapalit nila ng muffler. Ko-collect namin. Sila din po yung malulugi. Pero sir, sabi niyo pag third offense, 3,000. Paano kung fourth or fifth? 3,000. So, mas 3,000 na rin po yun. 3,000. Kasi umulit siya ng ulit. Sabi nga ni Mayor kanina, recidivist na siya. Ayun. Yan yung 1-2 sawa. Pero tingin ko naman mauunawaan na rin ng may-ari ng motor na hindi naman talaga tama. Kumbaga, it's not there for the implementation is not to gain for the government to gain money. It's for the government to heed the call and request of our people na maging mapayapa at huwag magulo ang gabi. Yun naman ang value doon. Yung penalty is nominal very nominal Kaya lang, ikaw ba naman, 350 mil lang nakuha sa'yo, pag hindi, 50 mil daw Di ba? Mas mahal pa sa motor mo kung 50 mil na 50 million. Ang tanong, makakatakas ka ba lagi?
ang implementation, citywide. Hindi street, hindi avenue, hindi boulevard. Citywide. Sa citywide, maraming police all over. Especially with the directive of General Torre that all policemen must be in the streets. Kami naman, yung tagubilin ko kay General Guzman, in line with the national policy by the Chief PNP, sa gabi, katakot-takot na checkpoint ang meron sa Maynila. Yung police visibility also. So one way or another, if you're in Manila, chances are, the probability is high for you to be apprehended in violation of the said ordinance. So, ano ang magandang solusyon? Wag na. Gamitin nyo na lang yan. Hindi naman tutulin yan. Dahil malakas yung, kung gusto nyo na matulin, bili kayo ng big bike. O yung 1100, o 1400, yung magsasawa kayo dun. Hindi susuko yun. Pero kung mga ganun lang, gamitin nyo sa hanap buhay o enjoy your... ako kasi pro-biker din naman ako dahil nagmumotor din naman ako eh. Meron akong Steed 400 nung araw. May Steed ako nung araw. Honda Steed. May Kawasaki CXR ako nung araw. Kung nagmumotor din naman ako. Pero I tried not to be a nuisance to others hanggat maaari. I enjoy riding and we support those type of hobbies. Pero yung nakakapamerwisyo na, we have to heed. Kailangan namin pakinggan yung kahilingan ng taong bayan na matulog ng maimbing at mapayapa, walang gulo sa ating gabi sa lungsod ng Maynila. So thank you, Colonel, Major. Thank you, MPD. Keep it up. Nga pala, ulitin ko Madalas sasabihin, bagay, hindi mo naman masisisi ang tao. No? Sa simula lang yan. Ganyan-ganyan din sinabi ninyo sa akin sa recto nung araw. Natapos sa termino ko, wala nakabalik. Ibig sabihin, ipinapaalala ko lang. Itong sinimulan namin, curfew, anti-muffler, cleanliness, orderliness, tutuloy-tuloy po yan habang ako po nasa pamahalang lungsod bilang inyong ama. Kaya lamang siyempre, hanggat maaari, mas mainam na sana po nananawagan ako na magkaisa tayo, tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan natin yung disiplina sa Maynila. At ang pinakamabisang disiplina sa lahat, yung hindi na kailangan ipatupad ng pamahalaan, kundi nagkukusang disiplina na tayo bilang mamamayan. Okay? So, thank you very much sa inyo. Maraming salamat sa oras ninyo. Mag-iingat kayo. Keep safe. And Manila, God first. Thank you.